daw niya inumin to. Good morning guys! Ayan na, may mic na tayo. So, today is Thursday. Happy Thursday. Ang lamig! Ang lamig! Lamig! Biglang lumamig. Hindi ko alam kung ilang kami, yung temperature namin. So, ayun, nag-gym tayo and very light lang ngayon para sa akin kasi nga may period ako and maghinahinay lang. Itong binibili ko na gatas kasi hindi ito sumasama yung sikmura ko. By the way, si Juan, hindi siya pumasok sa school kasi sports fest nila, wala naman daw silang gagawin. So sabi niya, Mama, I don't think na pupunta ako. Tapos ang lamig-lamig. Kaya ayun, pinagpahinga ko siya guys. At saka ano pa bang sasabihin ko, gutom na pala ako guys. No, gutom na. And then mag-boil lang ako ng itlog. Si Buwa nag-exercise. Ay, alam niyo ba guys, magkwento muna ako sa inyo saglit. Nung pagdating ko, sabi ni Buwa, saan daw ako galing? Galing daw ako ng bazar. Pag galing kasi ako ng gym, pag umuwi na ako, namimili ako ng mga gulay-gulay na para hindi na ako lalabas. Alam niyo, marami akong kwento sa inyo. Papachika na naman ako sa inyo. Nung dumating ako dito, sabi ni Buwa, Mila, saan ka ba galing? Sabi niya, sa bazar. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Buwa, nag-gym ako. Hindi niya ako nag-gets. Sabi ko, nag-gym. Tapos nung nag-action ako, sabi niya, ay, nagigets niya ako guys. Ngayon, kukuhanin ko na isa-isa sana yung aking mga binili. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, Mila, hindi ko na iinumin yung mga gamot na binigay ng doktor. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, kasi ang binigay ng doktor sa kanya, 3 klase. Isa, vitamin D. Yung dalawa guys, sa sikmura, lahat yon. Sa BP niya, same pa din yung binigay sa Amerika. Paubusin lang, sabi ng doktor. May mga 3 gamot na ayaw niyang inumin. Yon ang guys, ang sabi ng doktor kasi siya mismo nagsabi, ayoko nang inumin to. I think yun ay pang sa gastric yun guys. Hindi ko na alam saan na yung ibang kasi sabi ko baka ipagtatapon niya yung mga toms, kaya sabi ko kay Deepak, itago natin yun kasi pag in case gusto natin anti-acid, pwede tayo nun. Hindi ko alam na saan kasi baka itapon ni Buwa ba, sayang pa namin yun. Sabi ko kay Deepak, itago namin kasi baka pag itinapon niya yung toms, at least pa namin, magagamit pa namin. Hindi ko alam saan niya inilagay. So, ayun, sabi niya sa akin, hindi niya na daw iinumin yung mga gamot niya. Ito yung mga gamot niya, guys, oh. Yan, hindi na daw niya inumin to. 3 yan. Ay, hindi, 4. Yan. Ito, i-discuss niya daw mamaya kay Deepak para magkaintindihan sila. So, yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, mag-exercise na lang ako, hindi ko na iinumin yun. Sabi niya, kasi parang hindi siya maganda sa akin, sabi niya. Ay, ngayon, sabi ko, sige, Buwa, sabi ko, mag-usap na lang kayo ni Deepak. So, mamaya, dahil tulog pa si Deepak, mag-usap na lang sila ni Deepak para mas magkakaintindihan sila. Ngayon, umakyat ako sa taas at ramdam ni Deepak na dumating na ako. So, sinabihan ko si Deepak na sabi ko, si Daddy, ayaw na niyang inumin yung gamot niya kasi hindi daw maganda. Pumikit na lang si Deepak ng mata niya. So, ewan ko guys, kung ano na naman yung iniisip niya sa gamot na binigay ng doktor na sinasabi niyang hindi maganda. Malalaman na lang natin yan. So, ayan, yung CCTV natin, naikabit na. And masaya kami, pero yun nga lang, 4 set. Ang reply naman ng brother-in-law ko, parang mukhang 2 sets lang siya. Yun ang reply niya. So, kasi sa box, 4 eh. 4 ang nakalagay na camera sa box. Pero, malaman lang yan, di pa naman nag-usap yung brother-in-law ko at si Deepak. Parang talaga, binawasan talaga na 2 kasi Amerika yan, di ba? Parang mag-order ka, hindi yan sa Nepal na pag dumating ay iba, ganito, ganyan. Siguro nangyayari din, or ewan natin. Kaya, kagabi, ay nako, di ba? Nag-birthday tayo. Doon na kami, guys, hindi na ako nakapag-vlog.
Kasi alam nyo, makalat yung bahay nila. Puro kasi mga lalaki. Ang kalat talaga. Kaya ayoko rin masyadong mag-ikot-ikot at i-share sa inyo, ipakita sa inyo. Kasi baka ba syempre alam nyo na. Kaya pag mag-video ako doon, or hindi ako masyadong nag-video. But ayun na nga, birthday ni Amis Bay. Amis Bay, happy birthday. God bless you, Bay. So ayun, mababait naman ang mga magkapatid niyan at yung isa nilang kaibigan. And ay, alam nyo ba guys, anong napapag-usapan namin? Bago yan, kasi very interesting yung napapag-usapan namin. Kasi yan si Bay, pag kami nag-sit down, pag nandito yan, naimbitahan namin, hindi ma-avoid na hindi yan siya mag-share ng kanyang love story, yung ganito, ganyan, yung sitwasyon nila. Kasi nga yung kanyang, guys, magiging asawa, nasa London na, napakita ko na sa inyo before, maganda, diba? So, nasa London na siya. And mataas yung caste ng babae. Ay, baka umapa yung gatas ko. Mataas yung caste ng babae and hindi talaga siya tanggap dahil nga, alam nyo naman sa Nepal, may ganyan-ganyan sila sa caste-caste. So, ito kasi sila ni Bay, para sa kanila dito sa Nepal, yung mababa ang big deal kasi yan sa kanila, no? Hanggang ngayon, parang may mga nagpa-practice pa talaga. So, ayun, mababa ba ang kanilang caste. So, kaya hindi tanggap nung pamilya ng babae. Pero sila talagang pinapaglaban nila. Tinatry talaga nilang ipinaglalaban. So, according sa kanya, okay naman yung tatay ng babae. Grabe lang talaga daw yung nanay. And ngayon, parang nakikipag-close daw yung tatay. Pero, yung isang bite, todo back up naman siya sa akin. Kakas ni Deepak, naka-close nila na mabait sa amin doon. Sabi niya, Baujo, alam mo ba, nagpapapretend lang sila na wala silang alam na may relasyon. Or alam nila, pero pag kausap nila ito, or para bang nakikipagplastikan ng badaw. Tapos sabi ni Bay, hindi ko alam kung ano ang gusto nilang mangyari na ngayon, yung tatay na nagbibigay sa akin ng isda. Ayaw na nga guys, yung isda. Gusto niya ako magluto sa Filipino style, itong si Bay, kasi gusto niyang matikman yung pagkain natin, kung paano ko lutuin yung isda, kung paano natin niluluto ang isda. So sabi ko, ako man ang tinanong mo, hindi man ako expert sa pagluto, yung sweet and sour. Tapos sabi niya, lutuin mo Baujo according sa gusto mo. Tapos gusto ko lang talaga siya matikman sa pagkain ninyo, kung paano nyo yan niluluto. Sabi ko, yan, sinasabawan namin, kasi bigay daw yun ng tatay nga ng babae. Tapos nagbibigay din daw ng dal. Sabi niya, I don't know what kind of drama is this. Sabi niya, na ngayon ay nagugulat ako dahil nakikipag-usap siya sa akin. Sabi ko, time will come na mag-heal din naman. Pero ang importante kayong dalawa as partner, nagkakaintindihan. Talaga bang andon yung respeto nyo sa isa't isa. And total, hindi naman yan ang magiging katabi mo sa pagtulog. Sabi ko, don't mind na lang ganito, ganyan. So sabi niya, yun ang about yun, hindi ko nga maintindihan kung anong drama dahil hindi ko rin sila nagigets kung okay ba sila sa akin or ano. Pero yung tatay, okay siya sa akin, pero parang alam ko hindi niya ako tanggap, pero para siyang nagpa-pretend lang na okay siya sa akin. Ayaw niya ba sa akin? Yung ganun guys, di ba? Merong ganun. In short, nakikipagplastikan lang ba? So sabi ni Bay, hindi ko alam kung ano ang klaseng pagdadrama ngayon ang mga ginagawa nila, ganito, ganyan. Sabi ni Bay. At may isa silang friend na kilala ko rin na lagi dyan pumupunta. Ang kanyang girlfriend is mababa din daw. Hindi niya minention kung ano. Tapos yung lalaki is mataas. Yung pinakamataas is bound. Next is yung sila ni Deepak guys. Tapos yung pinakamataas kasi, yung bound, Brahmin, magpapakasal lang talaga sila sa katulad nila na talagang Brahmin ba ang ganon. Tapos yung Kshetriya, hindi sila pwede kahit mataas din. Parang basta pag ganito guys, no, parang sobra ba, no, parang ang weird. So yung kaibigan nila is bound, mataas na caste. Tapos yung jowa or yung girlfriend niya is mababa. Ngayon ang ginawa niya guys, siya mismo as lalaki, binrake niya itong babae na jowa niya, matagal na daw sila nito, kaibigan nila. Dahil nga hindi niya kakaso, hindi niya pinakasalan, at pinili niya yung inarrange sa kanya.
So, parang nadismaya sila guys kasi parang nasaktan talaga yung babae at sa side sila ng babae ni Bay. Bakit niya ginawa yun? Ganito, ganyan, ganyan. Na siya pa talaga yung nakipaghiwalay sa babae. Yun ang nagiging topic namin kagabi. Kaya parang hindi na rin ako nakapag-vlog. Ito na yung pinamili ko, langka ulit. Ilalagay ko yun sa Gadagodi ko na sinuk kagabi. Shivaratri na dito. Shivaratri again, yung marijuana festival nila. Ayan na si Tipak, ginising siya ni Be in the kitchen also, he removed. That's so... Ano na? Be, yeah. In the kitchen also, Be, you put. Dad. Ayan. At alam nyo, hindi na ako nakapaglinis dito sa kusina kagabi. Kasi nga tinawag ako ni Deepak. Di sabi niya, halika dito dahil birthday ni Amis Bay. Sabi niya, come here, take video. Hello guys. Teka lang, naka-zoom ata tayo. Teka lang. Where do you get this tea? At tulog this one. Gamit ko na yung tripod ng GoPro ng aking brother-in-law. Maliit lang siya sa DJI. Ngayon ay ito, after namin kumain, sabi ni Deepak, mag-prepare ka after nito dahil punta tayo ng Baneshwar. Punta tayo sa bangko ni Buwa. Ayan o. Si Deepak. At si Johan. Dito kami dumaan guys kasi medyo ang mga daan ngayon hindi maganda. Ayan, so punta tayo sa Baneshwar. Labas tayo. Sakit yung ulo ko kasi andyan yung regla ko. So dito na tayo sa bangko ni Daddy. Sa kanyang ano to guys, pension nito. Ito yung bangko ni Daddy oh. Yan yun. Hala, they burn also, diba? Sinunog din pala nila ito guys. Baka hindi tayo makapag-camera doon. Dito oh. So, tara na guys. Mga pensionado dito pumupunta. Ewan ko ba inantok ako. Kasi nga maaga, nagising 4:30. Ganitong oras nagpapahinga ako usually. Bayad lang si Deepak ng QR. Diyos kong kilay ko. Naano ko na naman siya, napahid ko na naman siya, nakakalimutan ko. Ano ba yun? Okay guys, tapos na kami sa loob. Antay lang kami ng taxi namin. Papasok lang sa account ni Buwa yung kanyang pension. Kaso lang expired yung kanyang card. So nag-renew lang sila after 1 month makuha yung card. Pasag pa nila at pinagsusunog, oh. Yan. Yan pa yan. Ito pa yun. Grabe. Kasi pati bangko sinunog nila sa government kasi. Si Buwa nagbanyo pa. Antay lang namin. Andyan na yung taxi namin. Antay lang namin si Buwa. Andyan siya. Kasi nag-toilet pa siya. Okay guys, yan na yung parliament ngayon, yung itsura. Yan o, kasi yung mga Gen Z na namatay. Grabe, no? Masira talaga. Yan
brother ni Buwag is bisita sa kanya. So, okay guys, nandyan sila Uncle, yung dalawang kapatid ni Buwa, si RB Uncle, si Ravi Uncle, si RB Uncle, iba pala yun guys, yung si Uncle Chef, si Ravi Uncle, and then si Namaraj Uncle, yung isa army yun guys. So gumawa na po ako ng tea and binigyan ko na sila ng biscuit. So, excuse me. Kumain kasi ako carrots tsaka labanos kasi matamis. So, ayun guys, hinahayaan ko muna yung magkapatid na mag-moment sila doon sa baba. And ayoko naman mag-take ng video. So, nakapaglinis na ako dito. Ngayon, nag-edit na ako guys. And relax konti. And ewan ko, kagabi parang sinisipon ako. Pero mayroon pa naman ngayon sipon. Pero hindi naman ganun kagrabe. Okay guys, kain ako ng chatpati. Dahil na-miss ko ang chatpati. Hindi yan maanghang. Ayan o. Pag maanghang yan, pulang-pula yan guys. Kain tayo. Nilalagyan nila yan na nuts, sibuyas, kamatis, yung wayway noodles. Parang fresh salad ba? Mani. Pero alam nyo, para sa atin, para maanghang na ito. Hindi lang nila nilagyan na maanghang. Kasi sa kanila, siguro parang sour lang yung lasa sa anghang nila, no? And that is spicy, yeah? It's spicy.